impact kung saan hindi naman sa pakikialam ano po, iyon yung tawag ay guidance. Guidance natin para sa ating mga anak dahil tayo ay mga adult, tayo ay mga parent na. Alam natin ang tama at mali, alam natin kung hindi naman natin masyadong talagang alam o kitang-kita pero dahil nga sa meron tayong mga nalalaman tungkol sa buhay at mga katuruan ng ating Panginoon, meron tayong guidance. Lalong-lalo na ah, ang katotohanan at ang ah, salita ng Diyos, ang Word of God. Okay po. I-share ko lang po ang aking screen. Kaya, kamusta po ang ating umaga? Blessed po bang lahat? Gising-gising po tayo at panibagong buhay. At sa oras po na ito, tayo po ay nagpapatuloy, meron po tayong lakas. At pero sa panahon din po na ito, sa mga segundong ito, meron ding mga tao na nag-hold ng kanilang last breath. Ang kanilang huling hininga dito sa sanlibutan. Merong i-welcome, merong mga baby na i-welcome, meron ding magpapaalam. Kaya napakarami pong nangyayari sa mga oras na to at sa oras natin na nandito ngayon sa Zoom, we are blessed na tayo po ay patuloy na binibigyan ng kalakasan at buhay. At salamat sa opportunity na ako po naman ay muli magbibigay sa inyo ng mabuting balita. Ako po ang naatasang mag-share. Play ko lang po. Yan, kung maliit po ang screen sa inyong cellphone po, pwede nyo po yan i-zoom, pwede nyo itagilid para mas maganda ang view. So kung naalala nyo po yung mga dati ko pong itinuro, alam ko yung huli is about pagpapalaki, how to be a successful parent. Parenting po sa ating mga anak. Yung sinundan po nun is about yung daan tungo sa pagiging Christians na ang purpose natin is dumaan sa will of God. Ito naman ay tungkol din naman sa daan. Parang second series ng mga parang mahilig ako sa mga po. Yan. So nakikita natin diyan 2 daan, the choices we make. So sa buhay po natin, marami po tayong options in life, choices. Mga dapat desisyonan, dapat piliin. Yan ay napakahalagang parte po sa ating buhay sapagkat iyan po ang kung ano yung dinicide natin, doon po tayo patutungo. So naalala nyo ba itong mga kataga na to? Kung familiar po kayo kung ano yung decision nyo noong mga nagdaang panahon o yung kahapon, nung isang araw, iyon yung sitwasyon mo ngayon. Iyon yung resulta ng sitwasyon mo ngayon. At kung ano yung decision mo ngayon, iyon ang magiging resulta ng iyong future, ng iyong magiging ng iyong present, ng kasalukuyan mo, ng patutunguhan mo. Your today and your future. Narinig nyo na ba yun? Yes. So, sa mga umattend po ng mga presentation ng DMPA sa ating self-development, naririnig po natin yan. Dahil financially, kailangan din nating mag-decide at syempre sa ating health, kailangan din nating mag-decide para sa ating sarili. So, choices, decision, kailangan natin, the choices we make, kailangan po nating maging careful dyan. Dahil meron pong mga tao na sobrang hindi careful sa pagde-decide para sa kanilang sarili, para sa patutunguhan nila. Masyado silang aggressive, hindi masyadong nag-iisip kung ano yung magiging consequences ng patutunguhan nila, if it's good or bad. The important is, pumili ka, nag-decide ka, but somehow other persons hindi naglo-look beyond on their future,
hindi naglo-look beyond on this present, on today's on their today's life. Iyan, yung today, yung kanilang tomorrow, and kanilang future. Hindi nila niluluk beyond yan. Ang iniisip lang nila yung ngayon. Iyon ang importante sa kanila. But, syempre kailangan paghandaan din po natin yung future natin. At paano natin mapapaghandaan yung path na dadaan na natin, yung patutunguhan natin. Ang paghahanda ay kung ano ang desisyon na gagamitin natin. The choices we make. Whether if you will go to that place, to that path, there is always a consequence. Dapat prepare po tayo doon. So kung makikita nyo, ang mga tao, ang daming nakikita, this way, that way, another way, option A, option B, hanggang E, many options. You will go to the right, to the left, forward. Ano bang pinto ang papasukin mo? Meron ba sa buhay mo na nangyari na sinabi mo sa sarili mo na gusto mong bumalik nung time na nagdidesisyon ka pa lang dahil yung kinatatayuan mo ngayon ay mali ang kinapuntahan. Dahil yung ginawa mong desisyon noon ay mali. Kaya ka nagkakaroon ng regret, kaya mo gustong ulitin, kaya mo gustong magkaroon ng remake. Dahil mali. Mali yung option na pinili mo, mali yung direction na pinuntahan mo, mali yung pinto na pinasok mo. You are on the wrong way. Lahat tayo maaaring ganun. May pagkakataon talaga na magkakamali at magkakamali tayo. Dahil kung alam natin ang magiging consequence, kung alam sana natin yung future, kung alam sana natin yung mangyayari, maaaring hindi natin pinili yung desisyon na yon. Hindi natin pinili ang option na yon, hindi natin pinili ang pinto na yan, hindi tayo tumungo sa direction na yon. Kung alam natin ang mangyayari pero hindi. We have no power to know the future. Wala tayong alam kung ano mangyayari. That's why we need guidance. So, when we are making a decisions in our life, how do you make those choices? Ano yung basis mo kapag nagdidesisyon ka? Ang basehan mo ba yung opportunity, yung career mo, yung mga friends mo? Yes. Ano po yan? Yung persuasion, ano po yung pagko-convince ng mga friends kung bakit ka nagde-decide dahil minsan ang isang tao hindi nakakapag-decide sa sarili. Nakadepende sa para siyang magse-survey muna, ano bang gagawin ko, ito ba o ito, tulungan mo naman ako mag-decide. Hanggang nag-survey ka na nag-survey, syempre, minsan, kahantungan ay mali. Pinagbabasihan mo ba minsan ang health mo sa pagdidesisyon, yung kalagayan ng katawan mo, yung kalalagayan ng pamilya mo, o yung kalalagayan ng sarili mong buhay, ng sarili mo. So, marami po tayong pwedeng patunguhan, maaari tayong mag-travel lang kung ano-anong path. Dahil binigay naman talaga ng Panginoon yan. Inalaw naman talaga ng Panginoon na magkaroon tayo ng choices. The important is, pumili tayo. Pumili tayo ng kung ano ang gusto nating daan na gustong lakaran. And the road to travel in life is the path that we choose. So,
doon po sa binasa nating passage kanina, makikita po yun sa Matthew, ano po. Pero kung kayo po ay merong mga oras mamaya or after this or mamayang hapon, please read the whole chapter or of Matthew chapter 5, 6, and 7. Dahil iyan po ang masasaksihan po natin ang lahat ng iyan po yung event ng Sermon on the Mount na kung saan si Jesus ay nagkaroon ng pagtuturo, the teachings on the crowd, including the disciples and the followers para sa mga teachings of life, kasama po ang Beatitudes, the Lord's Prayer, kung papaano tayo mag-pray, ano yung guide natin. Sinabi niya po diyan sa Sermon of the Mount yung teachings on various aspects in life like love, forgiveness, the righteousness. Sinabi ko na po kanina yung Beatitudes. Ano po? And iyon po yung mga sinabi ng ating Panginoon ni Jesus, that all will be pleasing to our God. Kung ano yung makakapag-please sa Panginoon. At pumili po ako doon sa Sermon on the Mount ng passage natin ngayon from Matthew 7:13 to 14, chapter 7, 13 to 14. Because kung babasahin natin yung tatlong chapter, medyo kakain po ng oras. Ano po? So, basahin po natin muli. Sabi po niya, enter through the narrow gate, for the gate is wide and the road broad that leads to destruction, and those who enter through it are many. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and those who find it are few in numbers. Tagalog po. Pumasok kayo sa makipot na pintuan dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang dumadaan dito. Inaanyayahan ko po ang lahat na mag-pray po tayo. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Pinupuri ka po namin sa umagang ito. Pinasasalamatan ka po namin sa panibagong buhay at kalakasan ay pinagkaloob mo sa amin. Hinihiling ko, Panginoon, na bigay mo po sa akin ang guidance, Panginoon, gamit ang guidance, ang wisdom, enough knowledge para ma-share ko po ang iyong salita, ang mabuting balita na galing sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po ako instrumento, Panginoon, na ang salita mo dumaan sa akin at makarating sa kanilang puso, sa aming puso at isipan, Panginoon. At hayaan mo po na i-practice namin ito, na i-apply po namin ito sa aming mga buhay. Salamat po sa lahat. Ito po ang samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. So let's proceed. Ang title po ng ating pag-aaralan for today is The Two Paths of Life. Yan po yung binasa natin from Matthew 7:13 to 14. Okay, sa atin pong buhay, kung tayo po ay magdidesisyon kung anong patutunguhan nating daan, maybe these questions will guide us para hindi tayo maligaw. Where will this lead me? Saan ako dadalhin ito? Pag ito ang pinili kong desisyon, pag ito, dito ako pupunta, saan ako dadalhin? What will this get me? Anong makukuha ko dito? How will I end up? Anong mangyayari sa akin? What's the final stage of my life? Not the life of others, not the life of your family, but your life. What's the final stage of my life?
Dahil sabi ko nga kanina, yung iba nakadepende sa ibang tao. Ano mangyayari sa kanila kapag ito ang pinuntahan ko? No. Ang isipin niyo po, your own life first. But of course, ano na po yan yung effect niyan, syempre kung mapapabuti kayo, ang epekto niyan, kasama na ang pamilya, ang inyong mga kaibigan, kung sino man na makakasalamuhan nyo, magiging epekto na po yan na magiging magandang desisyon nyo sa buhay. And this will start on your life. What's the final stage of your life? And last, where am I going to spend eternity? Biblically speaking, we are here in the scripture, kaya ang pinag-uusapan po natin, saan natin gugugulin ang ating eternity. Maliwanag po sa ating binasa that we have a choice. We have two choices. So kung makikita nyo sa picture, yung sinasabi sa passage na merong makitid at maluwag na daan, the broad way and the narrow way, na kung saan yung dalawang way na yan na magli-lead sa dalawang consequences. It is good or bad. You choose. Pili ka. Binasa natin sa Tagalog, malinaw na malinaw, the other way is few and the other way is crowded. Bakit kaya maraming tao ang nandun? Bakit kaya crowded? Bakit maraming tao ang pumipili sa ganoong maluwag na daan? Maluwag. Maybe because they have their own reasons. And the other way, bakit kukunti lang ang naandoon? Anong dahilan meron sila? Anong meron doon? So, ang maganda po sa mga tao na yan, na nakikita natin, the important thing is nag-decide sila. Lumakad sila. Yun yung pagde-decide nila. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa na nandito na mag-decide. Mag-decide saan kayo lalakad, saan kayo tutungo. Dalawa lang po yan. Hindi naman po mahirap pagpilian. The narrow or the broad way. Ang common sa kanila, parehas may consequences. So let's pag-aralan natin, ano ba ang naghihintay sa dulo ng daan na to? Ano nga ba itong daan na to? At ano itong mga consequences? Anong effect nito sa buhay natin? Gaano kalalim ang turo ng Panginoon sa passage o sa path na itinuturo niya sa atin na dapat nating lakaran? So, later on, maybe mamaya kung mababasa nyo po ang the 3 chapters of Matthew, the chapter 5, 6, 7, the Sermon of the Mount, matutunghayan nyo po na ang teachings ng Beatitudes, ito pong mga to. Nagbigay po siya ng 2 gates. Pili po kayo. The narrow or the wide. Narrow it is yung makipot, ito yung makitid. And yung wide, malawak. Nagbigay siya ng 2 ways, dalawang daan, ganun di. Yung una, yung gates, yung anong tawag sa gate? Hindi naman pintuan, ito Tagalog ng gate. Tarangkahan. Yun. Narrow and a wide gate. The other is 2 ways, 2 klase ng daan. Yung narrow and a broad. 2 destination. The life and destination. Ito yung patutunguhan mo. Life, and the other one is destruction. 2 groups. The other one is few, and the other one is many. 2 klase ng puno. Good or bad. At sa puno na ito, sa 2 klase ng puno na ito, kasama na ang bunga. 2 kinds of people, the faithful one, the faithful in Christ, and the false.
Two builders, the wise and the foolish. Two foundations na kung saan nag-build ng bahay sa ibabaw ng rock. The other builder nag-build na kung saan ang pundasyon ay buhangin. And two kinds of house, secure and unsecure. Matutunghayan po natin yan sa Matthew chapter 5, 6, 7, Sermon on the Mount. So makikita mo natin almost ang choices na binigay sa atin ng Panginoon ay dalawa. Crystal clear. Two choices. So yung faith o yung path na kung saan ka ngayon, i-assess mo, i-evaluate mo ngayon, where will it lead you? Nasaan ka ngayon? Kung nasaan ka ngayon, nasaan ka sa dalawang choice na yan? Para siyang check sheet, ano po? Pwede mong checkan kung anong sitwasyon mo ngayon, pwede mong checkan, pwede mong ikesan, matutunghayan mo kung nasa tama ka ba o nasa mali. So, pag-aralan po natin yung passage kanina. Sinabi sa Matthew 7, 13 to 14. We have two ways or two paths that will lead us to two. The other one is destruction. The other one is eternal life. Malinaw na malinaw po sa passage, lalo na sa Tagalog, na yung makipot, na kung saan ay kakaunti lamang taong naroon, ay patungo sa eternal life. Wherein the other way, it will lead you to destruction. And many are there. Hindi lang many, crowded pa nga. Parang stampede, ano po. At kapag nagkakaroon ng stampede, ang kasunod niyan, gulo. Nagkakaroon ng maraming pagkamatay. Kagulo talaga, like maraming sitwasyon dito sa atin na nangyari, si stampede, maraming nasaktan, napahamak, namatay. Because it will lead you to destruction. Not necessary na kapag maraming tao doon, doon ako. Marami doon maraming bumibili doon, maraming nandoon, maraming pumili sa pinto, maraming pumasok sa daan na yun, sa pinto na yun, maraming dumaan, doon din ako. Para kang sumasabay sa agos, parang ganun. Hinto ka muna, kapatid. I-evaluate mo muna yung sarili mo. Ask guidance to Him. Mag-pray ka kung saan ka ba dapat pupunta. Kung saang path ba talaga ang lalakaran mo. That path to destruction or eternal life. So our first path, dito muna tayo sa kabila sa may destruction. What will it provide to us? Ano ang pinoprovide ng daan na yan? Yung Broadway, yung maluwag. Yung wide gate. Jesus called it the way of destruction. Alam niyo po ang sinasabi diyan, yung place of freedom na yan, kasi napakaluwag po niyan At crowded ang tao diyan. Dahil alam niyo po kung bakit. Dahil ang tao gusto ng freedom. Ibang klaseng freedom ang gusto nila, yung ayaw nila ng may nakikialam sa kanila, ayaw nila ng may rules. Ayaw nila na gino-govern sila ng rules. Ayaw nila ng sabi ko kanina, ayaw nila ng may nakikialam sa kung anong desisyon ng gusto nila. Huwag niyo akong pakialamanan.
Gusto ko dito, gusto ko sa relihiyon na to, gusto ko sa grupo na to, gusto kong uminom, gusto kong pumasok lagi sa nightclub, sa mga bars, gusto kong kainin lahat ng gusto ko, gusto kong gusto ko ng immorality, gusto ko lang sexual immorality. Huwag niyo kong pakialamanan. Iyon yung klase ng freedom na gusto ng mga tao na naandyan. At minsan, yung mga grupo na yan, ayaw pinag-uusapan ng tungkol kay Jesus. Walang fellowship, walang discipleship, walang pag-aaral sa salita ng Diyos, walang pag-uusap tungkol sa Bible. Wala. Dahil ang namumuo dyan is your own will, their own will. At yung willingness nila sa paggawa ng kasalanan. Kasi nga walang rules, walang law. You are all free to do all things what you want, everything. Tawag nila dyan, ni-enjoy nila yung life. They want to enjoy life. That's the place of freedom. But ungodly freedom. They are crowded, and those people are undisciplined. Wala silang mga disiplina sa sarili. So, imagine niyo po ang mundo, ang lugar, kahit yung lugar na lang, na punong-puno ng mga tao na ganyan. What will happen to their hearts, o to their mind, to their life? Ang kanilang buhay, walang peace, no real joy, no security. They're gonna lose everything they have in a split second of time, and no assurance. So, yung sinabi ko na ganong sitwasyon is, doon naglalakad si Satan. That's where Satan walks. It will lead you to destruction. And you know, the main attitude, behavior of Satan is, gusto ko marami akong kasama dito. At ikaw na naglalakad na nandoon, yung gusto mo nang, gusto mo nang tumalikod. Ayoko na dito. Gusto kong makaalis dito. Paano ko makakaalis? Andun na malapit ka na sa pagde-decide ng pagtalikod doon sa maluwag na lugar na yon, sa maluwag na gate, sa magandang gate na yon. Pero dahil nga nandoon si Satan na umaaligid lang sa'yo, anong ginagawa niya? He will do his best para mag-stay ka doon. I-encourage niya the best of the encouragement Satan has, gagawin niya lahat para mag-stay ka lang at pupukulin ka niya. He will hit you. Satan will hit you on your weakness. Ano ang kahinaan mo para mag-stay ka doon? Na gusto mo ng magandang posisyon sa life, gusto mo ng karangyaan sa buhay, yun yung weakness mo, doon kanya i-hit. Papakitaan ka niya ng magagandang luho sa buhay. Gusto mo bang mawala to sa'yo? Huwag kang tumalikod, dito ka lang. Gusto mo ng magandang posisyon sa life, gusto mo ng famous ka, gusto mo ng sinasamba ka ng mga tao. Diba ang sarap sa pakiramdam? Kaya huwag kang aalis dito. Ganon ka itutulak ng Satan. Ayaw mo mawala ang kayamanan mo, diba? Ang yaman mo sa buhay, ang magandang bahay mo, dahil nire-respeto ka ng mga tao, dahil gusto mo fame ka sa kanila, fina-follow ka nila, dinirinig ka nila. But one thing in your life, nakakalimutan mo na pala ang Panginoon. Nawawalan ka na pala ng oras sa Kanya dahil nagiging self-centered ka na. Nagisarili mo na yung itinataas mo. Nawawala na ang kapurihan ng Diyos. Dahil ang nakikita mo na lang yung money,
Ang nakikita mo na lang yung possession ng life, yung sarili mo, na parang iyon na ang sinasamba mo. Ang gustong sambay ng mga tao ay yung sarili mo. You have your own self-interest. That's why Satan hits you on your weakness. Na andyan ka sa maluwag na daan, pero ang patutunguhan ay distraction. Walang iba kundi H-E-L-L. Ano kaya yun? Dahil alam ko ayaw nating marinig kung ano yun, I will just pronounce it in letters. H-E-L-L. Walang law, walang rules, you have your own freedom. But Jesus, hindi naman sasabihin sa'yo, no, you can't. Hindi eh. Kasi nga merong freedom. Merong kang choice. May ibinigay na choices doon sa passage eh. Kaya it's for you to decide on what path. Dalawa lang naman yun eh. Hindi 4, hindi 6 eh. Hindi naman mahirap. Dalawa lang yun. Hindi para sabihin ng Panginoon ng Jesus na wag doon. Dahil pwede mong piliin yun. Binigyan tayo ng freedom. At ang masama naman doon sa atin bilang tao, ina-abuse naman natin yung freedom na yun. That's why I warn you na when you choose this path, it will separate you eternally to our God, to eternal life. And you will go, saan tayo pupunta? Kung iyan, H-E-L-L. So it will provide us the way of destruction. This is the broad way, the wide gate, and this is the place of freedom. Ano ang ipoprovide dito sa atin? The way of darkness. Sa Proverbs 4:19, the way of the wicked is as darkness. They know not at what stumble. Parang ano po yan, scripture talaga yung pagpapasok ka sa mga bars, no po, sa mga patay sinding ilaw, no po, yung ang ginagawa nila sa ilaw, they will make it dim, no po. Yung ihinaan nila yung ilaw, hindi siya yung maliwanag na parang nasa ano ka, yung school, sa convention, yung maliliwanag ang ilaw dyan kasi nga, teaching, positivity. Pero kapag papasok ka sa mga nightclubs, no, ang ilaw talaga dyan is nakadim lang, parang papunta na talaga sa sa dilim. Kulang na lang ganun yung tapos gagawin pa nila patay sindi, yung andap hanggang mahilo ka na, yung para na kayong mga zombie dun, yung ganun. And that is scriptural. The way of the wicked is darkness. Ano po sabi sa Proverbs 4:19? Hanapin po natin ano po. Dito po sa Bible. Sabi po sa Tagalog, Proverbs 4:19. Ang lakad ng masama ay parang kadiliman. Hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatitisuran. Yung tama, di ba po? Ang lakad ng masama ay parang kadiliman. Darkness. Way of darkness. Kanina nun, it's a place of freedom. Anong pinoprovide niya? Darkness sa ating buhay. And again, this is where Satan walks. Kasama natin. Kung naandyan tayo sa lugar na yan, kasama natin si Satan. We're friend of him, best friend. Close tayo kay Satan. At wala siyang ibang gagawin kundi encourage ka na mag-stay sa lugar na yan. Kailangan mo siyang paglabanan. No po?
Again, or one more thing na ipinoprovide po ng way na yan is disappointment and leads to destruction. Basahin po natin ang Mark 8:34-37. Bilisan ko na po, medyo para hindi tayo matagalan. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." Deny yourself, deny ourselves at pasanin natin ang ating krus at sundan natin siya and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for the soul? Ang sabot po dito, you cannot live in ungodliness, deliberately willful sin. Ano po? He hates sin. Disappointment nga eh. Ayaw ng ating Panginoon ng sin. Hindi tayo ang hinihate niya, kundi yung sin. Bakit? Kasi alam niya kung ano yung magiging o kahihinatnan ng anak niya, tayong mga anak niya, nang dahil sa sin. And in this passage, di ba sabi nga, pasanin. Hindi yung kasi minsan po ginagawang literal ng ibang tao ang pagpapasan ng krus. Like the other na ginagawa, talagang gumagawa ng krus, ng kahoy, and then kukunin nila, magpapapako sila doon. No. Kailangan mong kasama po sa yung pag finalo mo si Jesus, kasama po doon ang hardship, ang pain, ang struggle na kailangan mong i-deny iiwan mo ang sarili mo, ang flesh mo, ang pita mo, ang sarili mong kagustuhan. Talikuran mo lahat yun. Iyon yung kahulugan nun. And yung sabi sa huli, what good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Yung ibig sabihin po nun, ang kagustuhan mo, kailangan mong talikuran yan. Kasi minsan, ibinibenta na natin yung soul natin para mag-gain natin yung mundo. Ang ibig sabihin ng mundo is yung maraming pera, yung karangyaan, is scriptural biblical. Kukunti po ang makakarating na sabihin na nating mayayaman. Ang mayayaman. Dahil minsan po talagang, hindi lang minsan, halos karamihan po, nawawala ang pagiging Christian, ang attitudes, ang behavior nagbabago kapag talagang nakakaranas na ng karangyaan sa buhay. Kaya beware po tayo. Maging intact po tayo sa salita ng Diyos. Magpalakas. Kailangan maging malakas yung pananampalataya natin, yung trust. Because hindi naman din talaga pinipigilan na maging gusto ng Panginoon na maging rich tayo, na maging mag-prosper tayo sa buhay. But at the same time, nakakling tayo sa Kanya, sa salita ng Diyos, para yung buhay natin ay patungo sa eternal life sa Kanya. Okay, nakakasunod po ba? So, yun po ang pinoprovide ng destruction, ng way of destruction, ng maluwag na gate, magandang gate, maluwag na daan, but that path is crowded, punong-puno because of the freedom, pero nagli-lead sa darkness, disappointment that will lead us to destruction and HELL. Kasama natin na nag-walk dyan si Satan. So, let's proceed to the other path. It will lead us to eternal life. It is the way of wisdom. Basahin po natin yung Proverbs 4:10-14. Hear, my son, and receive my sayings. And the years of your life will be many. I have taught you in the way of wisdom. I have led you in right paths. When you walk
Your steps will not be hindered, and when you run, you will not stumble. Take firm hold of his instruction, do not let go. Keep her, for she is your life. Do not enter the path of the wicked, and do not walk in the way of evil. Amen. Alam niyo po, kung babasahin niyo ang buong Book of Proverbs, it will teach you to live wisely, to walk wisely. Ano po yung dinidesire ng hearts natin? Ano yung gusto ng puso natin? Our soul cries out for peace, joy, happiness, confidence, assurance, eternal life, and a true genuine friendship, and the rest. Name it. Yan ang gusto natin. Amen. Lalong-lalo na ng ating heart. Ang dinidesire ng ating heart. Kaya, let's walk into this path. Let's walk wisely. Let's live wisely. This is the way of wisdom to eternal life at papunta sa ating Panginoon. Binibigyan po tayo ng guide. Proverbs 4:10-14. Alam niyo po, hindi naman po talaga madali ang pagiging sabihin na nating mabuting tao. No po? There's nothing easy living a godly life. Kaya nga po merong guide na binibigay sa atin ng Panginoon, and this is His Word, the Gospel, na kailangan nating mag-stick, kailangan nating magbasa palagi ng Biblia para alam natin. At kaya nandito tayo, nakikinig tayo. Kung hindi tayo makapagbasa, din makinig. Kung hindi tayo makapakinig, then let's read. Binigyan naman tayo ng Panginoon ng mata para makakita, ng tenga para makarinig, then let's use it. And another one, this is the path of following Jesus. Amen. This is the path of following Jesus. Sabi po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Siya lang po. I don't know why ang ibang tao hindi kinikilala si Jesus. Hindi ko po maintindihan. Maybe they have their own reason. Lalong-lalo na pa ng mga bulaang propeta o ng mga bulaang hindi totoong pagtuturo. Wrong teachings. Yes, wrong teachings. Beware po tayo doon. Dahil minsan ipinapakilala nila na si Jesus ay hindi God. Isa lang siyang tao. Let's read this again. John 14:6, sabi po, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa papaano, paanong nangyari na siya lang ang daan. Nobody. Because He paid your price. Hindi pwedeng magko-confess ako, I have sinned. Yes, you have sinned. Sasabihin mo na, hindi naman masyadong bad yung kasalanan ko, iko-confess ko na lang. Hindi ako naniniwala kay Jesus. Naniniwala ako sa pagko-confess, kaya iko-confess ko lang yung sin ko, at saka yung ginawa ko lang naman na kasalanan, i-slight lang naman, hindi naman ganun kabigat. No. At I bet, kung iko-confess mo lang din naman, tingin ko na, weekly kung pupunta ka sa church, paulit-ulit mo lang yan gagawin at paulit-ulit mo lang din i-confess yung paulit-ulit na kasalanan mong ginagawa. Natural yun eh. Natural yun sa tao eh. But what did Jesus do to our sin? He paid our price. We must believe in Jesus.
that Jesus laying down his life on the cross, shedding his blood as the ultimate final sacrifice. Kung maaalala niyo yung covenant, yung mga natapos o nagdaan doon sa Old Testament, paano nag-fail ang mga covenant. That's why ito yung the final sacrifice na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. No, sabi niyo po, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever who believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Whoever who believes in Him. Kaya, kailangan natin maniwala, believe, trust. Let's surrender our life to confess, to repent. Dahil sabi niya, no one comes to the Father except through me. Kaya ipinadadaan natin sa Kanya yung prayer natin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang ating dalangin. Sa pangalan ni Jesus. So let's follow Jesus. Doon tayo sa daan na yon, although makitid, although maliit ang gate. Dahil kaakibat nun ang suffering, ang hardship, kailangan mong pasanin ang krus. Pasanin natin ang krus. Sarili nating krus. Dahil ang pinakadulo naman nun ay eternal life. Sabi ko nga po kanina, walang madali. Nothing easy. Living a godly life. Kaya paghirapan po natin. So, ang tangi lamang na makakapag-remove ng penalty ay yung ginawa po ni Jesus na, that's His purpose. Yun naman po talaga yung purpose. Alam niya kung ano yung purpose niya. Nung siya ay dinala dito sa sanlibutan, that Jesus came to this earth is a virgin-born Son of God. He came sent by the Father for the primary purpose of laying down His life on the cross, shedding His blood, as the ultimate final sacrifice. God prophesies all the way to be able to forgive you to your sin. And He paid your price. The soul that sin it shall die. So proceed po tayo sa, ayan. Pag nire-reject po natin ang Panginoong Jesus, you reject the only hope you have. Sabi po sa John 8:12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of love. Amen. Dahil siya ang ilaw, at sinabi niya rin po doon sa Matthew na tayo ang asin at ilaw. Binigay din niya ang liwanag sa atin na when He left this world, na umakyat na siya sa langit, binigyan din niya po tayo ng liwanag. Na kung saan yung liwanag na yon ay kailangang i-let natin na magliwanag iyon sa darkness. Tulungan natin ang mga taong nasa kadiliman dahil iniwanan niya tayo ng liwanag. Amen. The Spirit of God is within us. Kung babasahin po natin yung Galatians 5:16-17, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. So, kung natatandaan nyo po yung tinuro ko po about carnally minded person, ito po yung mga tao na although believer, but still they have the desires of the flesh. Meron pa rin silang ganong desire ng pita at laman. Meron pa rin silang alanganin pa rin ang kanilang trust, ang kanilang pananampalataya. That's why we have to walk by the Spirit to overcome temptation.
So us not to do, for us not to do whatever we want. Ang tinutukoy po dyan ay yung freedom na gusto ng ibang tao na nasa maluwag na daan. Yung sinabi ko po kanina, kung anong freedom yung gusto nila. Not to do whatever you want. Dahil we are governed by law, by the law of Jesus, the law of God, and still, meron din namang law dito sa ating mundo. Not to do whatever you want. So that's why we have to walk by the Spirit. Amen. So let's not reject Jesus. Jesus is our only hope. So with this, sabi po in Matthew 7:20, so then by their fruit you will recognize them. So ano bang kwento doon pa rin sa passage natin, doon sa chapter ng Matthew. Ang sabi po dito, doon mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta dahil yung teachings, minsan ang mga propetang ito ay nakasuot ng puti. Malilinis kung titingnan mo, pero beware. Kailangan malalim ka, alam mo ang totoo, alam mo ang katotohanan. Dahil pag ikaw naligaw, tiyak ko, kasama ka nila sa gate na maluwag at sa Broadway. Dahil ang tinuturo nila ay mali. Kaya titingnan mo kung ano yung fruit. So then by their fruit, you will recognize them. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Sabi niya, kung ang aking salita ay maririnig mo at ipapractice, yan. Narinig na po natin, pinabasa na po natin yung word na practice. Ibig sabihin, hindi mo lang narinig kundi gagawin mo kung ano yung mga nasa salita, kung ano yung mga sinabi. Dahil kapag ginawa mo yun, para kang nagtayo ng isang bahay na itinayo mo sa bato. Pag tinayo mo ang bahay mo sa bato, you are secure. Firm foundation. Hindi kayong isa na nagtayo yung isang builder na foolish, nagtayo ng bahay sa buhangin. And what will you do? Sige nga, try mo maggawa na kahit man lang castle. Sige, kahit magtusok ka ng kahoy sa sand. Alam naman natin kung ano mangyayari. Kasi punta tayo sa beach, nagawa ka ng castle doon. Kapag ayan na yung agos, kasama aagusin din yung lahat. And that's not a good foundation. Kaya sabi, dinggin mo at gawin mo ang aking salita. These words of mine, you hear it and you practice it. Pag sinabing practice, it is a word of action word. Pag action word, yan. When you cling to the word of God, kasama po dun ang trust. Ibig sabihin, we believe to our Christ, Jesus, the Son of God, na napako sa krus, na nagbigay ng grace sa atin para siya ang magtubos sa kasalanan natin. Di ba sabi, He paid the price. And when we believe, balik tayo dun sa word na practice, we believe in Him. When we believe, we will put our life in His hands. What will we do? We will trust Him. We will repent our sins, confess our sins to Him, and surrendered our life to Jesus Christ. Amen. Let's surrender our life to Jesus Christ. Dahil kung wala siya, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Siya lamang ang daan. I am the way, the truth, and the life. So, naalala nyo ba yung pagpunit ng veil? Pagkatapos po ng pagkapako ni Jesus, and He said the last word, what is His seventh last word is, it is finished, tetelestai, the veil, yun nandoon po sa holy place, the holy of the holies,
Yung veil po na yun na pinapasukan ng tao, napunit. See, it symbolizes, napunit na, wala na yun. Wala nang gamit yun. Nung ginawa po ni Jesus ang pagpapapako sa krus, napunit ang veil from top to bottom. Nagkaroon tayo, and at that moment, on that event, we have already a direct access to God through His Son, Jesus Christ. Again, we have a direct access to God through His Son, Jesus Christ. Nobody, wala nang iba, but only through His Son, Jesus Christ. So sapat na yan, sa Broadway na yan, sa way of destruction that will lead us to HELL, kapahamakan. Paano tayo makakaalis? How do I get off this path? Willing to acknowledge that Jesus Christ is the Son of God. We have the willingness to ask for the forgiveness of your sins, of our sins. Let's repent our sins and turn away from them by the strength and guidance of Holy Spirit, and we become a new person in Christ. A new person. Tatalikuran natin yung dating tayo. Alam natin kung ano yung dating tayo. And we believe the Word of God. When we believe the Word of God, where is the Word of God? Here. This is the Word of God. Nakikita ba ako? This is the Bible. Wala nang iba. Wala kang pupuntahang ibang library para kumuha ng kung ano-anong volume ng libro. The Bible itself, naandun lang ang Word of God, naandoon lang ang katotohanan, naandoon ang truth. Isasabihin mo, ba't yung iba? Paano yung iba? Take note ha, paano yung iba? Hindi naman nila alam ang katotohanan. Hindi naman nila wala silang alam sa Biblia. Kapatid, wag nyo pong intindihin yung ibang tao. Intindihin nyo po yung sarili nyo. You hear the Word of God. Narinig mo. Ikaw you know it, you hear it. That's the issue. Iyon ang problema. Ang problemahin mo yung sarili mo. Hayaan mo sila, buhay nila yon. You hear the Word of God, you know the truth, you know the Word of God. That's the problem, that's the issue. Kaya kung alam mo, you practice it. You hear it, you practice it. Para saan? Para sa kaligtasan. Para sa iyong kaligtasan, para sa ikaliligtas ng ating buhay. And that's the path, to the narrow path na maglilid sa atin, although merong hardships, merong pain, may struggles, lahat, pasanin natin ang ating krus, kasama natin ang Panginoong Jesus, kasama natin siya, although konting tao ang naandoon, konti lang talaga. Konti lang ang pumapasok sa daan na yon. Pero doon tayo, pumasok tayo sa makipot na daan. Huwag tayo doon sa karamihan. Palakasin natin. So this is the Holy Bible. That's the Word of God. Ang question ko sa inyo, who's going to deal with your sin? Only Jesus Christ. Na kung sino ang God na nagsulat dyan sa Holy Bible, siya lang din naman yung God. Siya yung God na magja-judge sa atin. Sa Kanya tayo haharap. Wala nang iba. Kaya basahin natin kung ano ang Kanyang salita. Dahil ang ihaharap natin when there's time of judgment, dumating na ang time ng pagharap natin sa Kanya, sarili mo lang din ang ihaharap mo. Hindi ka nakadepende sa ibang tao, hindi ka depende sa magulang mo, sa asawa mo, sa pamilya mo. Wala ang best friend mo dyan. Ikaw lang. Kaya, tahakin mo ang landas na tama, na kung ano ang tinuturo sa atin ng Panginoong Jesus.
Sabi po dyan, if you don't live by this, on this Bible, if you don't live by this, what are you gonna live by? If you don't die by this, what are you gonna die by? And where are you gonna spend your eternity? In Jesus' name, I trust that you will be wise enough, right? Now, whatever you are to ask forgiveness, this is the only way, yung Holy Bible, this is the only way. The God who wrote the Bible is the one who will judge you, who will judge us. So better stick with the book. Type po natin, better stick with the book. Tayo po'y manalangin. Father, how grateful we're us for your love. Thank you for your love. Panginoon, I think about the persons na naglalakad sa way of destruction, sa daan patungo sa destruction, Panginoon. Sa mga taong ito, Panginoon, itong Panginoon, hinihiling ko na ibigay mo po ang encouragement sa buhay nila, Panginoon, na makaalis sa daang yun. Ibigay mo sa amin ng mga tao na mag-i-encourage sa amin. Ang word mo, Panginoon, ang word mo na mag-i-encourage sa amin para makaalis sa lugar, sa daan na yon. Tulungan mo kaming makaalis sa maluwag na daan, sa maluwag na gate na patungo sa way of destruction, na patungo sa ikapapahamak namin. Panginoon, na ikaw lamang ang dinibigyan namin ng trust. Panginoon, naniniwala kami sa iyo, Panginoon, Panginoong Yesus. At ikaw lamang po, sa iyo lamang kami nagkikling sa iyong salita, sa word of God, Panginoon. Kaya hayaan mo kami na pagbulay-bulayan lagi ito, Panginoon. Palakasin mo ang bawat isa sa amin. Salamat po sa lahat dahil ginawa mo ito, pinapili mo kami at alam namin ngayon kung saan kami patutungo at kung anong landas ang lalakaran namin. At because of this, we praise you for it. Itinataas namin, pinupuri ka namin, Panginoon. And this all we ask in Jesus' name, in Jesus' name. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you po. Thank you po. Amen. Amen.